can you explain to us first what we just read, that if you have comparable spending patterns, that you have a bigger chance? Do you have a bigger chance of staying together in your marriage? Well, kung base yan dun sa ano nyo, sa research. Pero based on what I see, I think mayroong sense of insight dyan. No? Kasi usually lesser yung power dynamics and interplay kapag halos magkapareho yung economic status ng both partners. So doon talaga nagkakaroon ng tension kapag mayroon tayong medyo significant disparity between the economic power of both partners. Kaya early in the relationship pa lang, dapat talaga dinidisclose na natin kung ano yung mga financial situations natin. So we do this slowly. Hindi ba nga pag tayo nagde-date pa lang, meron ng economic dynamics yan. Kasi sino magbabayad nung restaurant bill, for example? So as you move along in the relationship, dapat unti-unti nyo yung pinapalalim. Tapos ako, ang suggestion ko talaga, bago ka pa mag-propose ng engagement, tanong mo muna kung okay ba tayo sa prenup o hindi. Kami nung asawa ko pa nag-uusapan na meron kaming joint, pero meron din kaming sarili-sarili namin. And, di ba, we're allowed to spend it the way we want to spend it too. But ang tanong dito, kasi I've heard a lot of stories na rin na talagang pag usapin ng pera sa mag-couple, di ba, mag-asawa, medyo awkward pa rin, no? Paano ba? Paano ba i-open yung discussion na yun sa kayong mag-partner na pag-usapan natin yung financial status natin? And how transparent can you get? Oo. Kasi well, may mga... choice ninyong dalawa yan, ano? Kasi it also depends on your level of trust. Pero, ang maganda pa rin dyan talaga ay mag-set aside kayo ng time. So talagang pag-usapan niyo na, okay, at this time, itong oras na to, pag-uusapan natin yan. And ilalabas natin lahat yung mga issues and concerns natin. And ang dapat na goal natin dyan is to work out mga kinks or mga challenges. And in fact, itong mga ganitong pagkakataon, these are actually opportunities for the couple to deepen their relationship, na pagtibayan pa ang kanilang relationship. Kasi doon naman sa research na ginawa namin, pag tinanong namin, ano yung pinakadahilan ng pag-aaway ng mag-partner, mauwi man ito sa paghihiwalay o hindi. And 60% of our respondents said it's because of money. Yung pangangaliwa ay 20% lang. Kaya mahalagang bahagi talaga ito ng relationship.